sa lahat ng reliyon sa buong mundo. Bukod tangi o nag-iisa lamang ang reliyong ito na ibinaba ng Allah na hindi nangangailangan ng miyembro. Bukod tangi ang reliyong Islam, binaba ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala mula pa sa panahon ni Adam hanggang sa huling sugo ay reliyon na kailanman ay hindi nangailangan ng kahit isang miyembro. Dahil ito lamang ang kaisa-isang pananampalataya sa ibabaw ng lupa kahit walang isang miyembro, mananatiling titindig ito, mananatiling tatayo ito. Dahil ang may-ari nito ay ang dakilang tagapaglikha. Pero maliban sa Islam, kapag naubos na ang miyembro, yun nga lang mamatay yung leader ng reliyong yan nagigiba na kaagad yung reliyon محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس. الحمد لله ثم الحمد لله في أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه Hudan lil muttaqin. Sadaqallahul adim. O mga alipin ng Allah, mga pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala sa tunay at kaisa-isang reliyon na ibinaba ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sangkatauhan mula pa sa panahon ni Adam alayhi salam hanggang sa huling propeta na wala iba kundi ang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumpleto lamang sa reliyon ng mga sugo. Mga minamahal kong mga kapatid, at sa mga viewer na ngayon ay live kami, ganun din sa mga hindi mananampalataya o hindi Muslim, kayo po ay aming inaanyayahan na magsuri. Ang aming reliyon, ang kaisa-isang reliyon na kung saan sinabi naming amin, ngunit ang katotohanan, hindi po namin ito pag-aari. Kundi ang tunay na may-ari nito ay ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang nag-iisang Diyos. Siya nagsabi, ito ay kanyang sidgo. Ito ay kanyang pag-aaring reliyon na kanyang ibinaba bilang gabay sa sangkatauhan. Isang ayat ang aking binikas, mga minamahal kong mga kapatid. Introduction, ang ngalan ng Allah. At pagkatapos niyan ay ang ayat na pangunahing ayat halos o pangalawang ayat o pangalawang talata sa banal na Quran ng Suratul Baqarah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagwika na ang mensaheng ibinaba niya sa huling sugo na siyang nagkukumpleto ng buong reliyon. Nagabay niya dito sa sangkalupaan. Ang sabi niya, mismo siya ang nagsabi, ito ang aklat na ibinaba niya, ang Quran, aklat na walang pag-aalinlangan. Kaya sino mang tao ang susuriin ito, tiyakan mga kababayan, wala kayong ibang masasabi kundi sabihin lamang, tunay nga ito ay mula sa Diyos.
Bukod sa wala siyang pag-aalinlangan, binigyan pa ito ng guarantee, katiyakan ng dakilang tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, na ang aklat na kanyang ibinaba sa panahon mismo na kung saan ang mga Muslim ngayon ay ginugunita sa pamamagitan ng pag-aayuno, ibinaba ang Quran sa panahon ng Ramadan. Ang sabi mismo ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay gabay niya sa mga taong naghahanap sa matuwid na paniniwala. Hudal lil muttaqin. You see? Bukod sa walang pag-aalinlangan, ginarantyahan pa ng dakilang tagapaglikha na ito, ang aklat na ito na kanyang ibinaba, na huling tipan niya sa sangkatauhan, ay aklat na kung saan gabay sa mga taong naghahanap ng matuwid na landas. Kaya kaibigan, kung wala ka pa sa matuwid na landas, ikaw ay aming inaanyayahan. Pakisama mo ang banal na Quran. Meron na tayong mga Google ngayon na kung saan ay mababasa nyo. Ano po? Ayan, may mga hawak kayong mga cellphone. I-type nyo lamang ang banal na Quran o Al-Quran. Kung gusto nyo ng Tagalog, meron na po dyan. Kung gusto nyo ng English, meron na rin pong translation sa English. Suriin nyo po, mga kababayan. Suriin nyo. Ulitin namin sa inyo, mga kababayan, sa lahat ng reliyon sa buong mundo, bukod tangi o nag-iisa lamang ang reliyong ito na ibinaba ng Allah na hindi nangangailangan ng miyembro. Bukod tangi ang reliyong Islam na binaba ng Diyos, ng Allah subhanahu wa ta'ala, ulitin ko, mula pa sa panahon ni Adam alayhisalam hanggang sa huling sugo, ay reliyon na kailanman ay hindi nangailangan ng kahit isang miyembro. Dahil ito lamang ang kaisa-isang pananampalataya sa ibabaw ng lupa, kahit walang isang miyembro, mananatiling titindig ito. Mananatiling tatayo ito. Dahil ang may-ari nito ay ang dakilang tagapaglikha. Pero maliban sa Islam, kapag naubos na ang miyembro, yun nga lang mamatay yung leader ng reliyong yan Naghihigiba na kaagad yung reliyon Pero ang Islam, kaya huwag niyo pong iisipin na kayo ay aming inaakit para kayo maging kaanib namin. Hindi po. No po? Dahil kailangan namin kayo o kailangan kayo ng reliyong ito na aming ngayong tinatahak na landas. Hindi po. Dahil maging kami, maging ang aming mga ulama na mga tagapagmana ng propeta, maging ang mga ustad, ang mga asatid, mga ngaral namin, hindi po kami kailangan dito. Bakit po kami nandito sa reliyong ito? Sapagkat ito lamang po ang reliyon. Gamitin na natin. Sa kasalukuyang panahon, ang nangahawakan ng orihinal na mensahe ng dakilang tagapaglikha. Meron pa po ba kayong masasabing reliyon na nangahawakan ng orihinal na mensahe? Wala na po kahit isa. You see? Ito po challenge sa inyo, mga kababayan. Kung gaano kaganda ang mensaheng ibinaba dito sa lupa ng dakilang tagapaglikha sa kanyang huling sugo. Kung bakit ang mga Muslim sa kabila ng mabibigat na mga pagsubok ay nananatiling matatag sa kanilang paniniwala. Marami sa kanila nangihina ang tinatawag na iman o pananampalataya. Ngunit napakahirap sa kanila ang bumitaw
sa kanilang reliyon. Alam nyo kung bakit? Anong reason? Di nyo, meron kayo mababalitaan. Muslim, nag-Christian. Totoo yan. Hindi namin tinatanggihan. Pero yung Muslim na yan, na nag-Christian, pag-aralan nyo muna. Bakit? Tingnan nyo, bandang huli matutuklasan nyo, may depresya pala sa pag-iisip. Kaya pala nag-Christian. Pero kapag walang depresya sa pag-iisip, tiyakan, walang Muslim sa ibabaw ng lupa ang kailanman tatalikod sa pananampalatayang ito. Anong dahilan? Abay, paano kang tatalikod Ito lamang ang totoong reliyon na mula sa dakilang tagapaglikha. You see? At ito lamang ang reliyon na nangahawakan ng original na aklat. Kaya nga sa loob ng 1,446 years, mula nang ito'y ibaba at nakumpleto sa panahon ng huling sugo, sa loob ng 23 taon, nananatili sa kanyang orihinal na kalagayan na kahit isang letra ay walang nabawas. You see? At bilang katibayan, bilyon-bilyon ng mga nabuhay mula nung sa loob ng 1,446 na taon mula na makumpleto ang banal na Quran. Bilyon-bilyon ng mga Arab Christian, Arab non-Muslim ang nakabasa ng Quran. Hindi man sila nag-Muslim, hindi man nila pinasok o yumakap sa Islam, ngunit lahat sila na nakabasa ng Quran, ano ang sinasabi nila? Kahit sila nananatili sa kanilang maling reliyon, wala silang masabi kundi, totoo nga na ang Quran ay galing sa Diyos. You see? Anong kadahilanan? Anong guarantee bakit ganoon ang Quran? Bakit siya nananatili na hanggang ngayon ay minememorya ng napakaraming mga bata? Paano pa yung mga nagsitanda na memoryado ang buong Quran? Yung bata nga lang na memorya ng milyong-milyong mga bata. Bakit nila na memorya ang Quran? Kasi ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nag-guarantee. Ginarantyahan niya na ang ibinaba niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o yung pang mga nauna na mga kasulatan, idinamay niya na nga pati yung mga naunang mga kasulatan. Ano ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Para matiyak natin, mga kababayan, na ang mensahe ng Diyos ay galing niya sa Kanya, isa lang naman ang acid test Listen carefully, Christian. Listen carefully, non-Muslim. Isa lang ang acid test ng Diyos para malaman ninyo kung ang inyong pinaniniwalaang banal na kasulatan. Tawagin ko ng banal na kasulatan niya dahil tinatawag yung banal na kasulatan ang inyong mga libro bilang inyong batayan sa inyong reliyon. So isasama ko ng banal na kasulatan yan sa kabila ng hindi katotohanan ng banal. Bakit? Mamaya malalaman nyo. Isa lang po ang acid test ng Diyos. Isa lang ang acid test ng Allah. Kung ang mensahe ay tunay ngang sa Kanya. Ano yan? Ito ang sabi ng Allah. Sabi ng Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Apala yatadabbarun al-Quran walau kana indi ghairillahi lawajadu fihi akhtilafan katsira. Ililiwat po natin sa magaang na wika na maunawaan natin. Ano man daw mensahe na sasabihin na ito ay galing sa Kanya, hindi mo ito kasusumpangan ng anumang uri ng salungatan. O ito nyo, napakasimple lang ang dakilang tagapaglikha para malaman nyo kung totoo ng inyong pinagbabatayan sa inyong paniniwala ay galing nga sa Diyos. Simple lang.
Huwag kayong magsatan. Sample, Biblia. Sabi nyo, yan ay banal na kasulatan mula sa Diyos. Total, Biblia ang karamihan na inyong basihan. Lahat ng reliyon na halos dito sa Pilipinas, Biblia ang basihan eh. O gagamitin natin yung acid test na ibinaba ng Diyos para matiyak natin na inyong Biblia na pinaniniwalaan ay galing nga rin ba sa Diyos? Dahil totoo naman talaga na meron pang naunang mga kasulatan bago ang banal na Quran sapagkat 124,000 ang mga mensahero, messenger, nabi na pinadala dito sa sangkalupaan. Kaya tiyakan 124,000 din ang mensaheng ibinaba dito sa lupa. Walang pag-aalinlangan yan. So alamin natin kung yung mga nauna bang kasulatan, yan yung tinutukoy ninyo ngayon na pinaniniwala ang aklat na Biblia. Gagamitin natin yung sinabi ng Allah, sinabi ng Diyos, na acid test. Para sa ganoon, manatili yung paniwalaan ang inyong aklat. Ano sabi ng Allah? Ulitin natin. Sino mang tao magsasabi ng isang aklat na ito'y mula sa Diyos, bago nyo paniwalaan kung galing nga sa akin yan, hindi nyo kasusumpungan, hindi kayo makakakita ng anumang uri ng salungatan. Sa English, you cannot find therein any contradiction. Diba? 1,446,000 years na. 1,446 years. Mula na ibaba ang Quran. Pinasusubok ng Allah ang kanyang huling mensahe kung meron bang contradiction. Kung may contradiction yan, tiyakan ang libu-libong mga bata, milyon-milyong mga bata, pati ang mga tumanda na nakamemorya ng Quran, sila kagad ay makakaisip, ay mali yun na. Mali yun ni-recite kong yun na, parang kontra doon sa kabilang ayat. Wala po ni isa man sa yung mga nauna pa sa atin. No po? Na nakamemorya ng Quran, wala man lang nagsabi sa kanila na itong ayat na ito kumukontra doon sa kabilang ayat. Wala po kahit isa. Dadako naman po tayo ngayon sa aklat na inyong pinaniniwalaan. Bakit wala ni isa man sa inyo? Sa mahabang panahon, kine-claim ninyo na nauna ang Biblia sa Quran. Sige na, nauna na kayo. Dahil sinasabi ninyo, ito ang mensahe na ibinaba sa mga naunang mga propeta. Sige, nauna na kayo. Na tinutukoy ninyo yung Biblia. Susuriin natin, sang-ayon sa ginawang acid test ng Allah, kung yung sinasabi niyong Biblia ninyo, yan nga yung kanyang salita na mula doon sa taas. Unang acid test bagamat hindi pa yan matutukoy na acid test dahil hindi niya naman ang binanggit ng Allah, una pa lamang magtanong na po kayo sa sarili nyo. Kung yan ay mula sa Diyos, bakit wala man lang naitala sa kasaysayan mula nang lumitaw ang salitang Biblia hanggang sa ating kasalukuyang panahon ang nakamemorya ng buong Biblia? Wala man lang kayo maipakita na isang tao na nakamemorya ng buong Biblia. Ustad, bakit? Anong nangyayari? Bakit walang makamemorya ng Biblia? Paano niyong mememoryahin? Bawat sekta sa inyo, kayo nagtatalo. Sa anong paraan? Simple. Ang Katoliko ang unang nagsalin sa Latin hanggang makarating sa English hanggang maging Tagalog. Roman Catholic Church ang isa sa pinakamatandang simbahang Kristiyano. Tama, hindi? Kine-claim ng mga pastor yan, kine-claim ng mga Protestant na ang mga Katoliko ang kauna-unahang nagsalig ng Biblia. Tama po ba? Di ba? Hindi tinatanggi ng simbahang Katoliko yan na sila ang nagsimula ng pagsasalin ng Codex Vaticanus na tinatawag. Mula sinatawag na Greek. Pero yung Greek na yan, mula pa sa Aramaic, wala na yung Aramaic kaya bumase sila sa Greek.
at isinalin sa Latin hanggang naging English. Nung isalin nila ang Biblia, eto ang tanong ko, ilang chapter o ilang aklat ang Biblia ng Roman Catholic Church na siyang mayorya na Kristiyano dito sa Pilipinas? Hindi po ba ang isinalin nilang laman ng aklat ng Biblia ay 73 aklat? 73 books ang laman. Ibig sabihin, 73 sora. Hindi po ba? Kung ikukumpara natin sa Quran, 73 sora ang Biblia ng Katoliko. You see? Pero ang tanong ko po ngayon, bakit ang simbahan ng Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Born Again, o yung mga simbahang hindi Katoliko, bakit ang pinaniniwalaan nilang aklat ay 66 lamang? Nasaan yung 7 aklat? Sabi ng mga hindi Katoliko, ang Katoliko nagdagdag ng 7 aklat sa Biblia. Sabi naman ng Katoliko, anong nagdagdag? Kayo naman ang nagbawas. O tinan nyo, pareho kayong Kristiyano. Isang libro, hindi kayo magkasundo kung ilang sora O. Paano may memoryahin ng mga anak yung Biblia? Ano paniniwalaan ba talaga nila? Yung 73 o yung 66 lang? O, you see? O, papasok po tayo doon sa loob ng Biblia. Pareho. Yung 66 o yung 73. Pareho, sige, gamitin natin yan. Ano sabi ng Allah? Kung mula sa akin ang isang aklat, hindi mo kasusumpungan ng anumang salungatan. Salungatan na nga yung laban Yung kabila, 7, sobra. Yung isa naman sabi, kulang. Di ba? O, sige, pareho natin gamitin. Sukatin natin, total. Para malaman natin. Paano mamimemorya ng mga batang Kristiyano ang Biblia? Na katulad ng ginagawa ng aming mga kabataan na namimemorya ang buong Quran. At ito'y isasagawa sa Biblia. Simple lang. Tingnan nyo. Yung bata, sisimulan niya, kunyari, sa aklat ng Mateo. O ano sabi sa aklat ng Mateo? Huwag natin pag-usapan si Kristo dahil baka masaktan po kayo lalo. Ayoko makapanakit. Ramadan po ngayon. Ang pag-uusapan natin ay si Judas, yung nagbenta kay Kristo para siya ay maipako sa krus. Bagamat hindi po katotohanan yan, sabi ng Quran. Pero sige, yan ang pinaniniwalaan nyo. No po? Anumang klaseng Kristiyano, pare-pareho ang paniniwala nyo na may isang tao na ipinagkanulo si Kristo o ibinenta si Kristo sa halagang 30 pirasong pilak. Ibig sabihin, ituro lang kung sino si Kristo. Yun ang ginawa ni Judas. O nagawa ni Judas yun, di ba po? O ano sabi sa aklat ng Mateo? Hindi po ba nyo kung sasauluhin ng bata? Babasa tayo. Hindi po ba laman na aklat ng Mateo ano sabi kay Judas? Nang malaman ni Judas ang kanyang pagkakamali, isinauli niya ang 30 pirasong pilak sa mga saserdote at pagkaraan, bumili siya ng bukid at doon siya ay nagbikti. O, di ba, linaw? Ibig sabihin, nag-commit ng suicide si Judas. Anong klaseng pagpapakamatay? Nagbikti. Maraming uri ng pagpapakamatay, Nagbaril, naglason, nagpasagasa sa tren, kung ano-ano pa. Tumalo sa bangin. O, lahat na yan ay tawag ay suicide. Pagpapakamatay. Pero, particular sa Mateo, sa aklat ng Mateo, na unang aklat ng bagong tipan, binabanggit na si Judas, nung nagsisi siya, nagkamali siya sa ginawa niya, sinoli niya yung pera na 30 pirasong pila at siya'y umalis, pumunta sa bukid at siya ay nagbikti. Pag sinabing nagbikti, gumamit ng lubid o arambre at
O yun. Nagbikte. O di ba simple kahit bata na itindihan o ibig sabihin ng bikte? O di po ba? O ito ngayon tanong ko sa inyo. O di nagme-memorya yung bata, binimemorya niya na yung Biblia. Alam niya, sa aklat ng Mateo, si Judas ay nagbikte. Paglundag niya lamang ng ilang mga aklat. 1, Mateo, Marcos, Lucas, 1. Di ba? O, Roma, mga gawa. O, bali, 1, 2, 3, 4, 5. 5 libro lang ang lulundagin niya. Pag na-memorya na yung 5, papasok na siya sa aklat ng mga gawa o Acts. O ano naman sabi doon sa gawa? Sa aklat naman ng gawa, patungkol din kay Judas. Binanggit ulit si Judas. Pinaalala ang ginawa ni Judas. Ano ginawa naman ni Judas sa mga gawa? At si Judas na siyang nagkanulo kay Jesus ay bumili siya ng bukid at nakalunok ng granada. Tama hindi? Doon sa kabila, nagbikti. Ano ba tama? Nagbikti ako, nakalunok ng granada si Judas. Kaya malilito yung magmememorya ng Quran, ng Biblia. Bakit? Hindi alam niya. Ano ba susundin niya? Yung nagbikti o nakalunok ng granada? O, sa Quran, mga kababayan, hindi po kayo makakasumpong ng ganyang anumang salita na contradiction. Dahil bakit? Tunay siya na perpekto, walang pag-aalinlangan mula sa dakilang tagapaglikha. Kaya panahon na para suriin ninyo bago kayo datnan ng inyong kamatayan ay mayroon kayo nagkaroon kayo ng pagkakataon na nakita nyo ang tunay at matuwid na aklat na mula sa Diyos man lang. Suriin nyo mga kababayan. Ito po, ganyang kataas ang Quran kung bakit pinahahalagahan ng bawat individual Muslim o bawat individual na mga Muslim. Mga kababayan, yan lang po yung mensahe ko, napakasimple. Naway magbukas sa inyong kaisipan. No po, lalo na sa mga viewer ngayon na live tayo na napapanood. Ha? Meron. Balasang ka ulay alim. Sana may kapangaruma ka matakal. So, alhamdulillah, yan po ang reason. No po? Sino po ba yung nagsasalita sa inyo? Bakit ako ganyang kabangis? Mga kababayan, bago po kayo magbasa ng Biblia, ako po hindi na po mabilang Hindi bababa po ng, bilangin niyo po yung daliri ko sa taas. 10, daliri ko sa baba. 20, higit pa po dyan. Kung ilang beses ko nabasa ng buong buo ang Biblia. You see? Bakit? Sino po ba ang nagsasalita? Hindi po ako pangkaraniwan. Kilala niyo po ako. Mga kapatid kong Kristiyano. Batidin niyo pag sinabing Reverend. Pinakamataas na antas sa Kristyanismo. Batidin niyo pag sinabing Reverend. Lisensyadong reverendo ng Pilipinas ang nagsasalita sa inyo. Inaamin ko po sa inyo, nakalako ang Biblia natin ay salita ng Diyos. Pero binuksan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang aking kaisipan. At ako ay isinama niya na makita ang katotohanan. At ganun din naman kayo inaanyayahan ko sa katotohanan ito. Sa mga kapatid ko namang mga Muslim, binigyan na kayo ng regalo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pinalitaw kayo sa mundong ito na kayo ay nasa matuwid na landas na. Pwede po bang makiusap, mga kapatid? Unang-una, kinaiinggitan ko kayo na mga Maranao, kayo na mga Maguindanon, kayo na mga Tausog, Iranon, Yakan. Inggit na inggit ako talaga sa inyo, tunay. Bakit? Sapagkat hindi kayo nakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad. Ano yun? Yung kayo ay nakasamba sa mga Diyos-Diyosan. Hindi kayo nakagawa ng shirk
Hindi kayo nagtambal sa Allah. Kasalanang kailanman, pag kinamatayan ng tao, ay hindi mapapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nandiyan kayo sa ganyang kalagayan, wala kayong naging pananagutan sa kabilang buhay o haharaping pananagutan. Samantalang kami mga Kristiyano, ang laki ng pananagutan namin sa kabilang buhay. Lalo na po ako, libo-libo ang dinala ko sa Naraka. Hindi pwede maging reberendo ang isang Kristiyano na hindi nakapag-akit ng libo-libong tao sa maling paniniwala. O mga kapatid ko na mga alipin ng Allah, pag-ingatan nyo na ang reliyon na ibinigay sa inyo ng Allah subhanahu wa ta'ala, isang napakalaking biyaya ng Allah sa inyo, na kayo ay hinayaan niya na mamulat ang inyong mga mata sa matuwid at walang pag-aalinlangang pananampalataya. Nandiyan na kayo! Patatagin nyo na lang! Huwag na kayong bumitaw! Normal na pamumuhay sa Islam. May tawanan, may biruan, meron lang limitasyon. Ano yung limitasyon yaon? Huwag ka lang lalagpas doon sa mga sinabi ng Allah sa banal na Quran at interpretasyon na sinabi ng suko. Napakagaang ng ating reliyon. Lalo na kayo na pinili ng Allah. Mula sa pagkabata, kayo'y isinilang na mananampalataya na sa Islam. Tahakin nyo na ito ng matuwid. Tahakin nyo na. Ang masakit madalas nasasaktan ang puso ko. Alam nyo kung bakit? Marami sa atin, marami nagsasabing sila'y born Muslim. Nandiyan na kayo sa tama. Nagtataka lang ako at sana itanong nyo rin sa sarili nyo. Yung mga bagay na ginagawa namin nung kami mga Kristiyano, at kami pumasok sa Islam, iniwan namin. Ang masakit, yung iniwan namin, kayo ngayon ang gumagawa. Ya Rabbil Alamin. Nakasasakit Nakasasakit sa digdib. Bakit? Ang Allah ang nagsabi, ang Allah mismo ang nagsabi na kayo ay pinili ng Allah subhanahu wa ta'ala bilang ambasador niya dito sa dunya. Ambasador kayo, bakit nyo ginagawa ang bagay na mga ligaw, labag sa kagustuhan ng Allah? Iniwan namin ang Christmas, may nagki-Christmas na mga Moro. Iniwan namin ang New Year na mas malala pa sa Christmas. Abay, ang daming Moro, Happy New Year. Astagfirullah, sabi ko, ano yun? Ustad, ano yung kinabihan ng Christmas? Yung Christmas, pagdakila kay Jesus Christ bilang Diyos, anak ng Diyos, share. Marami nagki-Christmas na Moro. Ustad, ano naman yung New Year? Ang New Year, mas malala, mas grabe sa Christmas. Bakit? Ang New Year, ang dinadakila dyan ay si Janus. Tuwing January 1, nagpapakain ang imperyo ng Roma at dinadakila nila ang Diyos-Diyosan na si Janus. Tingnan nyo maging sa Google. Ano ang ibig sabihin ng New Year? Pagdakila kay Janus, ang Diyos-Diyosan ng imperyo ng Roma. Walang kinalaman sa Islam. Napakalayo. Buti pa yung Christmas Si Jesus Christ, merong kinalaman sa Islam dahil si Isa ibn Maryam ay isa sa mga propeta ng Allah. O at least yung Christmas, bagamat shared, merong relasyon sa atin.
Pero yung New Year, walang kinalaman sa atin. Sobrang shirk. Sagad sa shirk. Grabe, iniwan naming mga Kristiyano yan Dahil alam namin yan pagsamba sa Diyos-Diyosan. Tapos ang mga moro ng New Year. Ay, Rabbil Alamin. Kinikilabutan ako. Bismillah. Ano pa? Noong kami yumakap sa Islam, lalo na po ako, noong kami yumakap sa Islam, alam namin na ang Valentine's Day